Sinyalyuhan na po na ang kabaong ni Pope Francis sa isang pribadong seremonya na ginanap nitong Sabado, Abril 26, bilang paghahanda po yan sa kanyang libing. Dinalawan ito ng mga opisyal ng Vatican at ilang malalapit na kaanak ng yumaong Santo Papa. Bago po ang libing, isang prayer vigil ang isinasagawa sa loob po ng St. Peter's Basilica kung saan nakaburol si Pope Francis. Simula pa nitong Miyerkules, mahigit 250,000 nakatao ang bumisita upang magbigay ng huling respeto. Sa seremonya po na pinangunahan po ni Cardinal Carmelengo Kevin Farrell, binasa po ang dokumento ukol sa buhay ni Pope Francis at kanyang mga nagawa bilang ika-266 na Santo Papa. Bilang simbolo ng kanyang pontifikado, inilagay naman sa kanyang kabaong ang mga barya at medalya mula sa kanyang panunungkulan, krus at opisyal na selyo ng Vatican. Ang kabaong po ay yari sa kahoy at may nakaukit na krus at coat of arms ni Pope Francis. Pumalo na po sa 74 na kandidato mula sa iba't ibang posisyon ang pinasasagot ng COMELEC dahil po yan sa aligasyon ng pamimili ng boto or vote buying. Ayon kay Committee on Contrabigay Head Chupisto Alnas Jr., kabilang po sa mga pagpapasagot ang 19 na lokal na kandidato na nasasangkot sa vote buying at abuse of state resources o ASR. Kabilang sa mga nangungunang pinapasagot ang mag-asawang sina Marikina Representative Stella Kimbo na tumatakbong alkalde at ang asawa nito si dating Representative Romeo Kimbo na tumatakbo naman bilang 2nd District Representative ng Marikina. Si Manila Mayor Honey Lacuna na itinanggi naman ang paratang ay pinapasagot din. Kasama naman sa mga pinapasagot dahil sa vote buying ang mga kandidato mula sa iba't ibang lugar tulad na lamang ni Denver Christopher Chua ng Cavite City, Marvin Venus ng Baras Rizal at Ruben Talon ng Dumangas Iloilo. Kabilang din po ang mga kandidato mula sa Cagayan, Taytay, Quezon at Olongapo City. Magugunitang nitong Webes ay may ilang kandidato rin na pinapasagot ng COMELEC kaugnay naman ng parehong aligasyon. Sinibak na sa pwesto ang principal ng Colonel Ruperto Abelo National High School sa Lauan, Antique matapos nitong ipatanggal ang toga ng mga graduating senior high school students noong April 15, 2025. Ayon po kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, iniulat po ni DepEd Secretary Sani Angara sa Malacanang ang desisyon ng kagawaran na tanggalin sa posisyon ang naturang principal. Nag-viral po kasi ang naturang video ng insidente kung saan sinabi ng principal na hindi dapat magsuot ng toga ang mga magtatapos alinsunod yan umano sa simpleng graduation policy ng DepEd. Bagamat sinibak, maaari pa ring magturo ang principal sa ibang paaralan dahil hindi ito tinanggalan ng lisensya. Dagdag pa ni Castro, DepEd na ang bahalang magpasya kung may isasampang administratibong kaso laban sa principal. Muli po nakapagtala ng 10 volcanic earthquakes, kabilang na ang isang volcanic tremor na tumagal ng 2 minuto sa Taal Volcano sa Batangas sa nakalipas na 24 oras at base po yan sa datos ng PBOX ngayong Sabado, Abril 26. Naitala rin po ang 348 na toneladang sulfur dioxide emission kada araw na indikasyon ng patuloy na paglabas ng volcanic gas mula po yan sa bukana ng bulkan. May naobserbahan din po mahinang pagsingaw ng usok mula naman sa main crater ng Taal Volcano na napadpad patungong timog kanluran dahil po yan sa umiiral na hangin. Nananatili naman sa Alert Level 1 ang naturang bulkan ayon po yan sa PBOX. Bagamat bahagya lamang ang aktibidad, pinapayuhan pa rin po ang publiko, particular na ang mga nasa paligid ng Taal Volcano Island, na maging mapagmatsyag at sumunod sa mga abiso ng mga otoridad. Inaasahang muling tataas ang presyo ng produktong petrolyo sa araw ng Lunes, Abril 29. Ayon po yan sa Department of Energy or DOE, dulot po yan ng tumitinding tensyon sa supply ng langis. Ayon sa Oil Industry Management Bureau, posibleng tumaas po ang presyo ng gasolina ng 80 centavos hanggang 1 peso and 40 centavos bawat litro. Habang sa diesel naman ay 40 centavos hanggang piso bawat litro at sa kerosene naman ay 50 centavos hanggang 70 centavos bawat litro. Ang taas presyo ay bunsod po yan ng bagong parusa ng Estados Unidos sa Iranian Oil Shipping Network na umunoy umiiwas sa US sanctions sa pamamagitan ng pag-export ng langis sa mga banyagang merkado. Patuloy po na naapektuhan ng Intertropical Convergence Zone or ITZZ ang parte po ng Mindanao, habang easterlies naman po ang nakakaapekto sa nalalabing bahagi po ng bansa. Ayon po yan sa Pag-asa ngayong Sabado. Sa Western Visayas po inaasahang magiging mainit
at maalinsangan ang panahon, subalit may posibilidad pa rin ng kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil pa rin po yan sa epekto ng umiiral na easterlies. Mahina naman hanggang sa katamtaman ng hangin at alon sa karagatan. Nagbabala rin po ang pag-asa na maaaring umabot pa sa delikadong antas ang heat index sa 29 na lugar ngayong Sabado. Inatayang aabot naman sa 45 degrees Celsius ang heat index sa parte po ng Muñoz, Nueva Ecija at 44 degrees Celsius naman sa San Jose Occidental, Mindoro. Payo po ng ahensya, uminom po tayo ng maraming tubig, iwasan po ang matagal na pagkabilad sa araw lalo na po sa tanghali at manatili sa malamig na lugar upang maiwasan ang heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. Binigyang karangalan ng Batangas Filipino-Chinese Chamber of Commerce Incorporated ang mga top-performing na mag-aaral sa elementarya sa probinsya ng Batangas sa isinagawang Oplan pagpapahalaga na idinaos noong April 10, 14 at 15. Ang inisyatibang ito ay naisakatuparan sa pangunguna ni BFCCC President Willie Wong kung saan ilang mag-aaral na nagpamalas ng kalanggaling sa larangan ng academics mula sa tinatayang mahigit 57 elementary schools sa Batangas ang nakatanggap ng mga medalya, Certificate of Recognition at 2,000 cash incentives. Bukod dito, namahagi rin ng school bags at school supplies kasama ng medalya, certificate at cash incentives ang BFCCC para sa mga graduating students ng Alupay Elementary School sa Rosario, Batangas. Ang Oplan pagpapahalaga ay naglalayong suportahan, hikayatin at bigyang pagkilala ang mga natanging mag-aaral sa ipinamalas silang galing, talino at walang sawang dedikasyon sa kanilang pag-aaral. Ang programang ito ng BFCCC ay isang patunay ng kanilang matibay na paninindigan sa pagsuporta sa edukasyon ng mga Batanggenyong kabataan. Pasabog ang inirelease na music video ng Kings of P-Pop na SB19 para sa kanilang latest single na Dungka nitong Biyernes. Sa naturang music video, tampok ang guest appearance ng ilang bigating personalidad gaya ni Vice Ganda, Alodia Gosengfiao, May Entrata, Ninia, Malupiton, Queen Yasmin at marami pang iba. Maraming netizens naman ang na-surprise at napawaw sa drop ng kanilang bagong kanta. Ang naturang track ay parte ng kanilang ikatlong EP album na Simula at Wakas, kabilang na ang mga inilabas nilang kanta na Time at Dam. Nakatakda namang mag-kick off ang kanilang world tour concert sa susunod na buwan, May 31 sa Philippine Arena. Inilabas na ang official teaser para sa highly anticipated movie adaptation ng hit web novel series na The Four Bad Boys and Me nitong Webes. Bibida sa adaptation ang aktresa si Angie Salvacion bilang si Candice Gonzalez, ang dakilang nerd at nobody. Makakasama ni Angie ang mga aktor na sina Jel Rivera, Harvey Bautista, Dustin Mayores at River Joseph bilang ang notorious school heartthrob na apat na sina Jadon Lopez, Marky Lim, Troy Mendoza at Charles Gonzalez. Umulan naman ng positibong reaksyon mula sa OG fans ng TFB BAM readers na excited nang mapanood ang on-screen ang mga minamahal ng karakter mula sa novel series. Sa ngayon, wala pang inilabas na anunsyo hinggil sa release date ng naturang pelikula.